Bayan, sa pagkakataon pong ito, alamin muna natin ang update sa mga pinsala ng dulot ng Bagyong Tino. Nasa linya po ng telepono si Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, OCD Deputy Administrator for Administration. Sir, magandang umaga po. Si Audrey Goriseta po ito. Yes, Audrey. Good morning. Magandang umaga. Yes, sir. Mahigit 100 na po ang nasawi sa hagupit ng Bagyong Tino sa kabila ng pinatutupad na preemptive evacuation. Ano po ang inyo pong update sa paghagupit po ng Bagyong Tino? Ito nga, halos nasa 114 na ang casualty natin reported at 71 dyan sa Cebu alone. And the rest sa NIR, Caraga, Region 8 and Region 6. Meron pa rin tayong hinahanap na 127 missing individuals. Marami pa rin sa Region 7, Cebu, 65, and sa NIR, 62. So yun po ang datos natin for the casualties. Well, sir, sa lawak po ng pinsala at sa dami ng naapektuhan, sapat pa po ba yung mga tauhan o yung puwersa ng rescue teams sa mga binahang lugar? Opo. Meron na tayong mga reserve. Yung mga unaffected regions ay magpapadala yan. Nagbigay na tayo ng utos, mag-ready ng mga tauhan para tumulong, mga resources from the different regions. Ang ating, in fact, yung ating DOE, para po mabilisan yung restoration ng power ay meron po silang task force resiliency na lahat ng mga unaffected power cooperatives ay nagpapadala yan ng mga tauhan at mga kagamitan para tumulong sa power restoration. So yan po ang gagawin natin. Yung ating armed forces, meron namang mga reserve forces yan na pwedeng pumalit para makapagpahinga naman yung mga first responders natin, yung PNP, Coast Guard. So sapat naman po ang ating mga resources para sustain Alright, Asik, dahil nga po yung iba pong mga lugar ay wala pong supply ng kuryente, hindi po ba naapektuhan yung linya ng komunikasyon? Oo, apektado po yung linya ng kuryente. Kaya nga, kailangan bilisan ma-restore itong mga linya kasi kailangan safe at sigurado tayong walang nakatumba dyan. Kasi it will lead to another accident, pag hindi maganda or hindi secured yung ating mga power lines. Kaya puspusan pong i-restore yan ng DOE kasama yung mga electronics. Kasi ito pong ating mga dinaanan na yung mga major cities, Cebu City, yung mga Mandaue, plus yung Iloilo. Kailangan po talaga ma-restore kaagad yung mga power dito. Well, kamusta po yung mga isolated areas o yung mga liblib na lugar? Ito po ba'y alam din ng ating pamahalaan yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon? We are pushing na ma-move forward yung mga relief items natin doon sa mga hard to reach ang tawag natin dyan. Hindi naman sila isolated but hindi lang po kaagad na or mabilis na mapuntahan. Kaya nga ngayon kung maganda na po yung weather, in fact kahapon okay na sa summer, pwede na gumamit ng mga helicopter para magamit at magdala ng mga gamit or relief sa mga hard to reach areas. So far wala naman tayo mga reports ng mga isolated, reachable naman lahat. Yung iba pahirapan lang dahil may mga debris pa po na kailangan na i-clear, mga nakaharang sa daan na kailangan i-clear. So DPWH naman ay nag-mobilize na rin ng kanilang road clearing teams, para tuloy-tuloy po ang pag-clear ng ating mga major thoroughfares. Yes, sir. Batid po namin na may mga naka-preposition naman ng DSWD ng mga food packs sa ating mga kababayan doon. Pero nga po dahil sa dami na mga naapektuhan na kababayan po natin, ang problema po yung logistics, kung paano maihahati dito. Dahil sa sitwasyon, nakikita po namin sa balita, may mga kalsada na sobrang taas ng putik, ilubog po yung mga sasakyan. Gaano po katagal yung clearing operations pag ganyan po ang sitwasyon? Usually 24 to 48 hours dapat cleared na yan,
Kaya ngayon, we are doing the rounds on checking kung sino po sa mga LGUs ang nangangailangan ng additional resources para po mapabilis itong mga clearing na daan. So isa po 'yan sa priority, yung pag-clear ng mga debris para po mapabilis yung ating tulong. So kaya nga sinasabi ko meron mga areas na hard to reach dahil hindi pa po clear yung mga lugar. Although may mga naka-preposition doon na relief goods, in the next 3 days dapat ma-replenish na yon kasi ang ating mga prepo naman is good for 3 days yan maximum at kailangan ma-replenish kaagad yan. So tuloy-tuloy po yung ating clearing operations at magdadagdag tayo ng mga resources doon sa mga areas na talagang hirap pa po na magawa yung immediate clearing. Okay. Well, sir, eto pong Cebu ay matinding tinamaan po nitong Bagyong Tino. Pero kung maalala po natin, a few weeks ago, tinamaan din po ito ng malakas na lindol. So may mga kababayan po tayo nandun sa may tumutuloy ngayon sa mga tent city. Kamusta po yung kanilang sitwasyon dahil dumaan pa itong Bagyong Tino, eh hindi pa nga nakaka-recover mula dun sa malakas na lindol? Oo. Yes, sir. So, ito nga, no, yung ating mga apektado ng lindol sa north ay medyo maswerte sila. But bago tumama yung bagyo ay nailipat naman sila sa safe na lugar. Hindi nila ginamit yung tent city. So ngayon na lumampas na yung bagyo, ang plano ay imbis na babalik sila, yung iba, no, ay doon na lang sa mga malapit sa bahay nila at doon na lang ibalik yung mga tents nila. So medyo okay naman sila kasi yung bagyo po ay yung ulan ay na-concentrated po halos sa itong central and southern Cebu. So medyo nakaligtas naman sila doon sa matinding epekto ng bagyong Tino. Alright, sir. Ito po, habang tinutugunan sa ngayon ng pamahalaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Tino, meron pa pong bagyong paparating na may posibilidad na maging super typhoon. Paano po ito pinaghahandaan, sir? Oo, umpisa pa lang kahapon, no, minomonitor na natin ang movement or possible track nitong bagong bagyo na posibleng tumama sa northern Luzon. But ang tinitingnan natin dito ay yung kanyang rain band na napakalaki na halos buong Luzon ay apektado nito. So ngayon pa lang we are checking our resources, na we are looking at prepositioning additional goods, no, sa areas na posibleng tatamaan nito, mag-preposition ng mga relief items, and importante po sa lahat, yung ating early warning dissemination ay dapat mag-umpisa na by tomorrow para po yung ating mga kababayan ay makapaghanda, no, kung anong dapat gawin pag malapit na or nandyan na yung bagyo. So tuloy-tuloy po ang aming preparasyon. Hindi na po bababa yung red alert status ng ating NDRRMC. Tuloy-tuloy na po ito. We are responding to Tino. Meron pa tayong recovery doon sa earthquake at yung sa Masbate na nung nakaraang bagyo. But yun po, we have resources available, and lahat naman ng mga unaffected na regions ay na-alert na natin na mag-standby to provide additional resources po. Well, meron po bang mga nakarating na report sa inyo kung meron mga na-damage na mga infrastructure diyan po sa lalawigan ng Visayas? Oo, meron tayong mga initial report, no? Kaya umiikot pa po yung ating rapid damage and needs assessment kasi marami po talagang reported. Wala pa lang value at wala pa pong tamang numero. But of course, nakita naman natin based sa mga initial report, sa mga pictures, no, na may mga residential houses na nasira. Sigurado po dyan, may mga health centers, may mga barangay halls, and other government facilities na nasira. So inaantay po natin na makuha ito. Medyo medyo double time lang kami in doing that kasi yung mga LGUs po talaga sa Cebu, sa Iloilo ay apektado din, kaya medyo hirap gumalaw. At ito nga, ang priority ngayon ay magkaroon ng clearing operation, maklear itong mga debris para po makapasok yung mga resources, mga tauhan, para makagawa po yung mahatid yung tamang tulong sa mga areas na affected. Yes, ASEC, si Joshua Garcia po ito ng PTV. Balikan ko lang po yung nabanggit niyo po kanina na nasa 127 missing na nawawala pa na inyong hinahanap. Bagamat medyo umayos na po yung panahon, ano po yung mga challenges na kinakaharap ng ating search and rescue operations? At with this being said,
masasabi po ba natin na posibleng madagdagan pa yung ating casualty? Oo, ito nga itong missing dahil kailangan magkaroon ng clearing muna kasi pwedeng posibleng nandun sila, nakasama sila sa mga debris, yung mga tubig kung saan sila. But we are hoping also na baka nag-seek shelter elsewhere lang yan, hindi lang makapag-communicate. But sigurado po tayo na itong 114, kung may mahanap dyan sa missing ay madagdag po yan sa casualty, and we are hoping na hanggang dyan na lang po yung numero, no? Itong 114 plus itong missing na yan. But we are still hoping na marami pa pong buhay dyan at sana hindi na madagdagan itong ating casualty. Well, Asek, maraming salamat po sa inyong oras. Alam po namin, abala kayo sa mga panahon ito. Maraming salamat, OCD-OIC at Assistant Secretary Rafi Alejandro IV. Yes, maraming salamat din po at magandang umaga.